DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Alas 4:30. Sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro dahil po nag-increase ang presyo ng coal, increase yung presyo ng transportation. The DOE and the ERC implemented what they call special operating guidelines that included the suspension of the regular market. We anticipate that it will reduce any expected increase in the generation charge. Yung April generation charge reflects costs from March, and nung March, nandito na po sa bansa yung fuel na na-import natin. So, hindi pa ito apektado nung nangyayari sa Middle East. So yung depreciation po ng pera natin ay nakaapekto sa 99% ng costs ng First Gas Santa Rita at San Lorenzo gas plants ng First Gas, and 44% of the rest of Meralco's power supply agreement. Umaga na! Balita na! Magandang Sabado ng umaga mga kapuso, ika-11 sa buwan ng Abril ng 2026. At dahil Sabado, ako po si Fernan Gulapa, kasama nyo hanggang alas 5:30 ng umaga. Sa ating mga headlines, Department of Energy kinumpirma na may posibleng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo hanggang mahigit 6 na piso kada litro na tapyas sa diesel at piso kada litro naman sa gasolina, posibleng ipatupad ayon sa ilang impormante mula sa industriya ng langis. Sapat na supply ng LPG, tiniyak ng Department of Energy matapos makahanap ng alternatibong mapagkukunan ng karagdagang supply. Posibleng sabuatan ng mga kumpanya na langis sa pagpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo, pinaimbestigahan na ng Department of Energy. DOE handang pangalanan ang mga kumpanya ng langis na mapatutunayang nagsasabuatan. Karagdagang 5 bilyong pisong pondo para sa service contracting program, inihirit na ng Department of Transportation. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ng 53 centavos kada kilowatt-hour ngayong Abril. Bagong petisyon para ipatigil ang pagdinig ng Kamara sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihain sa Korte Suprema. Babae, sugatan, makaraang mabagsakan ng bakal sa ulo sa isang construction site sa Binondo, Manila. At 2 sasakyang pandagat nagkabanggaan sa karagatan ng Zamboanga City. Umaga na! Balita na! Sa detalye ng mga balita, tiyak nang magkakaroon ng rollback o bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin kung pagbabatayan ng 4 na araw na kalakalan. Gayunman sa pagtaya ng ilang impormante sa ilang araw na kalakalan ng langis sa world market, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos o 6.50 ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang hanggang piso naman sa gasolina. Samantala, sinabi ng ilang driver o motorista na hindi na sila masyadong umaasa sa rollback. Pag rollback sila, liit lang. Pero pag nagtaas sila, dubla-dubladong ang pinatas nila. Wala din mangyayari mga rollback na yan. Walang kwenta yun, wala. Wala rin pong mangyayari doon, ma'am eh. Kasi syempre, magkano na lang kinikita namin, tapos wala rin po. Parang ganun din. Useless din po eh. Dapat po talaga bumalik sa dating presyo. Paliwanag naman ng DOE, kahit bumaba sa world market ay mahal pa rin ito pagdating sa bansa. Mathematical yan eh. Hindi yan yung, sabihin ng oil company, eto lang yung babawas ko ngayon. Dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. Hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Umaga na! Balita na! Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng LPG sa Pilipinas.
Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bagamat tumigil sa pag-export ang ilang major producer ng LPG, agad na nakahanap ng alternatibong source ang pamahalaan at mga kumpanya ng langis. Mahalaga umano ito lalo't hindi lamang sa bahay ginagamit ng LPG, kundi maging sa mga establishmento tulad ng mga restaurant. Bukod sa China at Hong Kong, sinabi ni Garin na nakahanap na ng supplier ang mga kumpanya ng langis tulad sa Australia at sa Estados Unidos at sa kasalukuyan ay nakakuha na ang bansa ng supply mula sa mga iyon. Sinabi ng kalihim na hindi pa rin komportable ang bilang na ito, subalit gumagawa na ng paraan ng Philippine National Oil Company tulad ng nakatakdang pagbili ng isang barko para matulungan ang mga kumpanya sa pagpapatatag ng supply ng LPG sa bansa. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Pinaimbestigahan na ng Department of Energy sa Philippine Competition Commission ang posibleng paglabag ng mga kumpanya ng langis dahil sa hinihinala na pagsasabwatan sa pagtataas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na handa nilang pangalanan ng mga kumpanya ng langis na mapatutunayang may paglabag batay sa magiging resulta ng investigasyon. Ayon kay Garin, kailangang maimbestigahan ang inaasal ng mga kumpanya ng langis para matukoy kung mayroong ginagawang anti-competitive behavior. Nagpadala na umano ng liham ang DOE sa PCC para alamin ang sitwasyon at ugnayan ng mga kumpanya ng langis. Tiniyak ni Garin na handa silang magbigay ng mga kakailanganang impormasyon para malaman kung may pattern o magkakaugnay ang hakbang ng mga kumpanya ng langis. Samantalang umakyat sa 17 ang nakasuhan dahil sa pananamantala sa presyo at sa supply ng mga produktong petrolyo. Batay ito sa datos ng PNP katuwang ang Department of Energy. Kasabay nito, hinikayat din ang publiko na agad na isumbong sa mga otoridad o itawag sa Unified Hotline na 911 ang mga nananamantala sa supply at sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Hinahanap na ng ilang grupo ng transportasyon ang emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsuspende ng excise tax sa langis. Ayon kay Mar Balbuena, chairperson ng Manibela, aabot na sa 46 billion pesos ang kinita ng gobyerno sa buwis sa langis mula nang pumutok ang gyera sa gitnang silangan. Naghihintay nga po tayo, Sir Joel, nasaan na yung emergency power na ibinigay sa ating Pangulo para suspindihin itong excise tax at value-added tax. Talaga pong naging gatasan ang taong bayan dito. Sinabi rin ni Balbuena na dapat malaki na ang ibaba ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa malaking pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Pero mismong ang kalihim pa umano ng Department of Energy ang nagsabi na hindi bababa ang presyo. Sinasabi niya na hindi bababa. Parang natutuwa pa si Secretary Garin na hindi bababa yung presyo. Pero pagka tumaas, na para sana ipagtanggol yung taong bayan, walang energy yung ating Secretary. Ang tinig ni Mar Balbuena, chairperson ng grupong Manibela. Sinusubukan pa ng Super Radio DZBB na makuha ang panig ni DOE Secretary Sharon Garin bagamat ilang araw na namin siyang tinatangkang makapanayam. Umaga Na, Balita Na! Tinatayang aabot sa 170 billion pesos kada taon ang mawawalang kita ng pamahalaan kung aalisin ang value-added tax o VAT sa petroleum products. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring magbago pa ito depende sa galaw ng presyo ng langis. Kaya din sa magiging disenyo ng ipatutupad na patakaran kung ito ba ay sa pump price, importation o sa buong supply chain. Binigyan din pa ng kalihim na nasa ilalim ng batas o National Internal Revenue Code ang ipinapataw na VAT kaya hindi ito maaaring basta alisin lang ng ehekutibo. Sa halip, kinakailangan umano ng aksyon mula sa Kongreso sa pamamagitan ng pag-aamyenda sa umiiral na batas para tuluyang matanggal ang VAT sa produktong petrolyo. Sa ngayon, inaabangan pa ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay na naging rekomendasyon ng Development Budget Coordinating Committee hinggil sa excise tax ng langis. Umaga Na, Balita Na! Nilinaw ng Department of Energy na wala pang konkretong usapan sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito'y kasunod ng panawagan ng ilang grupo at mambabatas para sa transparency sa posibleng pagbuhay sa naturang negosasyon.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang pulong sa Chinese Embassy, tanging supply ng langis ang tinalakay at hindi ang exploration. Tiniyak umano ng China na tuloy-tuloy ang pagpasok ng oil supply sa bansa at walang ipinatutupad na ban sa mga order ng Pilipinas. Dagdag pa ni Garin, sa ngayon ay wala pang konkretong kontrata o proposal kaugnay ng joint exploration sa China. Binigyan din naman ng DOE na hindi lamang China maaaring maging partner ng Pilipinas sa oil at gas exploration. Sa katunayan, may mga umiiral naman ng service contract ang pamahalaan kasama ang iba't ibang bansa tulad ng Australia, United Kingdom at Israel. Ipinaliwanag din ng DOE na bagamat may kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng exploration, may mga pagkakataong kinakailangan ng foreign partners lalo na kung may kinalaman sa bagong teknolohiya. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Isinusulong ng Department of Energy ang paggamit ng mga electric vehicles sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa DOE, matatag at cost-efficient na solusyon sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Mayroon naman ng mahigit sa 60,000 electric vehicles na rehistrado na sa ngayon. Lumalawak din naman ang charging infrastructure sa bansa. Binigyan din ng DOE na alinsunod ang programa sa pulisiya ng gobyerno sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act at Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Inaantabayan na ang pagpapalabas sa opisyal na guidelines o mga patakaran para naman sa pagbibigay ng 10 pesos na subsidiya sa mga tsuper ng public utility vehicles na magpapakarga ng petrolyo, gayon din ang fare matrix para sa 20% na diskwento sa mga pasahero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na nakahanda na ang pondo para rito at ilalatag na ang mechanics ng pagpapatupad ng mga hakbang. Layunin nito na matulungan ang mga pasahero at driver ng PUVs o yung mga jeep, UB Express at bus na mabawasan naman ang gastusin bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ni Mendoza na hindi aabutin ng buwan ang pagbabayad sa mga operator ng PUVs na sasali sa service contracting program. 3 hanggang 4 na araw lang umano ay kailangang maibigay na agad ang bayad sa mga operator o may-ari ng jeep, hindi katulad sa dating sistema na inaabot ng buwan bago pa sila nababayaran. Makikita rin naman ng mga pasahero sa loob ng mga jeep ang bagong fare matrix para alam nila kung magkano ang kanilang babayaran na pasahe. Magiging 40% naman ang discount sa mga senior citizen, PWDs at mga estudyante. Umaga na, balita na! 2 yugto ang ipatutupad na service contracting program. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, unang bahagi pa lamang ang sisimulan sa ika-15 ng Abril sa Metro Manila at nasa 800 million pesos ang pondo para rito. Bago matapos ang 2 linggo, palalawakin ang programa para sa lahat ng ruta sa buong bansa. Gusto natin palawakin to at pahabain as much as we can. So, ang nationwide po, nasa mga more than 800 routes po to Luzon, Visayas, Mindanao. This would involve more or less mga 50,000 public utility vehicles on the first wave. No? Pero as early as in-announce ka ni Secretary Banoy, nag-request na po siya ng augmentation budget para mas lalong palawakin pa itong programang to. No? Paliwanag ni Mendoza, mga pampaserong bus, jeepney at UV Express ang makakasama sa programa at hindi kasali ang mga taxi at TNVS dahil walang ruta ang 2 nabanggit. Lalagyan din ng karatula ang kasali sa programa. Sure, no, para hindi ko tayo magkalituhan. Opo, palalagyan natin ng sign na ito'y kasama sa service contracting. Maglalabas din po tayo kay Iga na Ma'am Connie ng fare matrix para hindi ho manito yung ating pasahero yung 20% discount. Lahat ng kasali sa service contracting ay magbibigay ng 20% discount na pamasahe na bukod pa sa tinatanggap na diskwento ng mga senior citizen, mga estudyante at mga person with disability. Lahat naman po, during the pandemya, busway at saka mga jeepney, AUV, service contracting lang po yun. No? Pero ayaw natin maulit yung nangyari nung nakaraan na matagal po yung payout. No? So, yun ang sinisigurado po natin
na ma-payout ho natin sila within 3 to 5 days. Ipatutupad ang 10 piso kada litro na fuel subsidy sa mga gasolinahan na aprobado at minomonitor ng Department of Energy. Ayon kay Mendoza, 14,000 gasolinahan sa buong bansa magkakaloob ng 10 piso kada litro na fuel subsidy sa mga tsuper ng pampaserong jeep at UV Express. May mga marka o sign din na makikita sa mga gasolinahan na magbibigay ng fuel subsidy. Moving around 14,000 gas stations and initially around 140,000 jeepneys and UV Expresses. Ito po yung first wave po, no? A budget of around 1.5 billion. This will last around kulang-kulang 80 plus days. Ang tatakbuhin ng programang ito sa pagpapatupad po ng 10 pesos per liter discount. Ang tinig ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Umaga na, balita na! May pagpipilian ng mga tsuper na magpalagay ng Global Positioning System Device o GPS sa kanilang mga sasakyan, partikular na ang mga traditional jeepney para mapabilis ang proseso at pagbabayad sa mga public utility vehicles na kalahok sa Service Contracting Program. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakipag-ugnayan na ang LTFRB sa mga GPS provider para magparenta ng device sa halagang 500 pesos ang kada buwan. Batid naman ng DOTR na dagdag bayarin ito sa mga tsuper pero lumalabas na 25 pesos lamang ito kada araw na kayang mabawi sa kanilang kikitain sa Service Contracting Program. Maaari namang isailalim sa manual monitoring ang mga walang GPS kung saan mas mahaba ang validation process na basihan para sa halagang ibabayad sa kanila sa ilalim naman ng programa. Ating mode of monitoring, dalawa po, no? May GPS at doon po sa may erratic GPS signal or yung wala pong GPS, meron naman tayong manual, no? Meron tayong mga tao doon sa end routes, no? Sa point of origin and point of destination para i-monitor po yung biyahe ng ating mga sasakyan. Ang tinig ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Target ng mga otoridad na mapabilis ang validation, ang proseso at pagbabayad sa mga tsuper sa loob ng 3 hanggang 5 araw na papasok sa kanilang bangko o e-wallet. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Humihingi na ang Department of Transportation ng karagdagang 5 bilyong pisong pondo para mapalawak at mapalawig pa ang ipatutupad na Service Contracting Program ng pamahalaan simula sa April 15. Sa ilalim ng programa, babayaran ng mga tsuper at operator ng 30 pesos hanggang 100 pesos kada kilometrong biyahe para sa dagdag na kita. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon mayroon ng 1 bilyong pisong pondo ang programa na sasapat sa loob ng 2 linggo. Sa nasabing pondo, 800 million pesos ang nakalaan sa road sector habang 200 million pesos naman para sa maritime sector. Nasa 50,000 na pampublikong sasakyan at 15 million na pasahero ang inaasama ay kinabang sa programa. Para sa mga bus, babayaran sila ng 100 pesos kada kilometro habang ang modern jeep at UV Express ay 40 pesos kada kilometro at 30 pesos kada kilometro naman ang traditional jeep. Bibigyan naman ng mga pasahero ng 20% discount sa pasahe. Bukod pa ito sa 20% discount na nakukuha na ng mga senior citizen at ng mga persons with disability at mga estudyante. Umaga na, balita na! Nakiusap ang Department of Transportation sa mga mapapasama sa Service Contracting Program na huwag abusuhin o samantalahin ang programa. Sa ilalim kasi nito, babayaran ng pamahalaan ng nasa 50,000 na pampublikong sasakyan ng 40 pesos hanggang 100 pesos sa kada kilometrong biyahe. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kinausap na niya ang LTFRB at sinabing agad na sususpindihin at tatanggalan ng prangkisa ang mga mahuling nagsasamantala. Ang mga public utility vehicles na kalahok sa programa ay lalagyan ng tarpaulin at poster at kailangan ding magpaskil ng fare matrix para sa diskwento sa pasahe. Iniimok naman ng LTFRB ang mga pasahero agad na isumbong ang mga tsuper na magsasamantala sa programa.
nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Ikinagalak ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ang ipatutupad na service contracting ng pamahalaan sa mga pampublikong jeepney. Ayon kay Libay de Luna, National President ng ACTO, isang service contracting sa nakikita niyang makatutulong sa sektor ng transportasyon at maging sa mga commuter. Malaking tulong din naman ito sa mga kooperatiba at korporasyon lalo na't napakataas na ng presyo ng krudo. Mahal po ng ating krudo, ito po ay medyo makakatawid po tayo ng konti at pangalawa, ito po ay makakatulong po sa ating mga mananakay na matulungan din po namin sila na maitawid po papunta sa kanilang trabaho at pauwi at sa mga estudyante po natin. Kasabay nito, hinimok ni De Luna ang iba pang operator na magbaba ng konti ng kanilang boundary para hindi bumigay ang mga tsuper sa bigat ng kanilang pasanin. Traditional at sa mga modernized, yung boundary po, nananawagan din po naman ako sa ating mga operators na sana naman maibaba muna nila ng konti yung kanilang mga boundary para naman yung mga drivers natin makaalagwa po kasi ang drivers po talaga nagbabayad ng krudo at nagbabayad ng boundary dun sa mga operators natin. Ang tinig ni Libay de Luna, National President ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Umaga Na, Balita Na! Aminado naman ang Pasang Mazda na malaki may tutulong sa kanilang hanay ng ipatutupad na service contracting program ng pamahalaan. Ayon kay Obet Martin, National President ng Pasang Mazda, kahit papaano ay may kikitain na ang mga tsuper at operator na sakop ng programa sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kita ng ating mga driver at pinakamalit na kita po base po dun sa aming computation, mga 1-2, ang ating mga operator kikita rin po ng mga 1-5 at makapagsuservisyo po tayo sa ating mga mananakan. Sa kabila nito, sinabi ni Martin na mas mabuti pa rin suspindihin ang excise tax sa langis at pag-aralan ng umiiral na oil deregulation law. Kung mag-anunsyo po ang Amerika at ng Iran at ang Israel ng ceasefire, biglang nag $103 per barrel. Pero hindi pa rin ho sila nagbababa. At maraming dahilan, maraming nasira mga infrastruktura sa bansang sa gitang silangan dahil hindi pa na pwedeng ibaba ang kanilang presyo. Napakabigat po yan. Ang tinig ni Obet Martin, National President ng Pasang Mazda. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Naniniwala ang AltoDAP na mapupunan kahit papaano ng service contracting program ang nawawalang kita ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito ay minungkahi ni Melencio Boy Vargas, National President ng AltoDAP, na pag-aralan ng gobyerno na ibigay ang ayuda sa mga kumpanya na langis na direkta namang magbibigay ng diskwento sa mga tsuper. Hindi naman kasi nakakakuha ang lahat ng tsuper ng ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Kasi nung panahon po ni GMA, ginawa po yun ni Presidente GMA na kung saan yung po mga gasolina, nilagyan nila ng PUJ discount na kung saan basta PUJ pagka po nagkarga kayo doon may may discounted na po kami. Yun na lang siguro po yung pag-aralan kasi po nakikita ko dito sa binibigay nila nga yung 5,000 lalo po sa IIC nagiging problema po, napakadami po rin hindi pa nakakakuha, Sir Orly. Yun po yung mabigat eh. Ang tinig ni Melencio Boy Vargas, National President ng AltoDAP. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Naniniwala ang pinagkaisang samahan ng tsuper at operator nationwide o piston na mararamdaman ng nakararami sakaling magpatupad ng rollback o bawas presyo sa susunod na linggo. Ayon kay Modi Pluranda, National President ng piston, napakataas pa rin kasi ngayon ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero siyempre sa laki, sa taas ng presyo, ay hindi mo mararamdaman yung 3 piso eh. Dahil sa ngayon ay nag-ano na tayo sa 165, naglalaro na tayo sa 170, sa ibang mga region ay nasa 185 na, yung presyo ng petrolyo. Kaya kung 3 piso lang yan, ay hindi mararamdaman ng ating ng sektor at mismo ng ating mga mamamayan.
Samantala, sinabi naman ni Floranda na mas malaking tulong kung sakali sa lahat ng chuper ang service contracting program. Anya, migit kumulang 50,000 na pampublikong sasakyan at 1,000 operators ang may kinabang sa programa. Hindi naman talaga totally lahat yung inaano ng gobyerno. Ngayon, kung ang gagawin ng gobyerno yung buo, batay doon sa datos mismo ng LTFRB na 128,870 na mga traditional of jeepney, kung ito ay lahat, ay malaking tulong. Hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi sa ating mga commuters. Pero siyempre, ang pinakaano niya, Sir Orly, ay gano'ng katagal din. Ang tinig ni Modi Floranda, National President ng Piston. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Nakukulangan naman ang grupong Manibela sa ipatutupad na service contracting program ng pamahalaan sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Mar Balbuena, chairperson ng Manibela, hindi naman lahat ng mga ruta ay mapapaloob sa nasabing programa. Kasi ang pagkakaalam po natin last week ay nitong nakaraang araw, ang sinabi sa atin ng LTFRB, out of 280,000 to 300,000 na PUBs po ay 15,000 lang po ang makakasama rito. So nakakalungkot po na hindi lahat ay makakakuha pa rin ng programa. So papaano po yung mga miyembro na hindi po maisasama rito? Hindi rin naman nila masabi kung babalik na sa pamamasada ang mga tsuper dahil mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi ko pa rin po masasagot kung gaano karami po ang bibiyahe pa rin na magpapatuloy na bibiyahe po dahil po malaki po talaga ang nawawala. Ang tinig ni Mar Balbuena, chairperson ng Manibela. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Moratorium sa monthly amortization ng modernized unit price cap sa diesel na 55 pesos kada litro at pangmatagalang solusyon. Yan naman ay giniit ni Misael Melinas, National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives, kasunod ng mga inilatag na hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Melinas, kulang na kulang din kasi ang 10 piso kada litro na subsidiya ng gobyerno para sa mga public utility vehicles o PUVs, lalo't may mga diskwento na rin para sa mga pasahero. Hindi po talaga ito sasapat kasi yung binigay sa amin na 10 piso na subsidiya sa diesel namin, binawi rin ito dun sa wapatak na 40% discount sa pasahero natin. At tandaan po natin, bakasyon na po, wala na po kaming pasahero. So saan po namin kukunin ngayon yung aming pang-diesel? Sana para kahit pa paano makabangon kami, una, yung moratorium sa aming monthly amortization sa lahat ng bangko. Pangalawa, magkaroon ng price capping sa diesel natin na 55 pesos per liter para makabawi uli kami at manumbalik yung sigla namin sa aming pamamasada. Sa kabila nito, sinabi ni Melinas na kinikilala at masaya ang kanilang hanay sa mga effort ng pamahalaan para sa kanila, bagamat kailangan na ng mas konkreto at pangmatagalang solusyon na makabubuti sa lahat. Subsidiya, okay po yan, pero hindi po kasi yan pangmatagalan. Ang hiling natin yung konkreto at pangmatagalang solusyon. Sa taas po ng kurudo natin, nasa 30% na lamang sa buong fleet natin ang buwabiyahe ng mga modernized unit. Dahil kung bibiyahe pa ito, lalong wala nang kikitain. Dahil sa araw-araw na lang po, lugi na mga modern units natin ng 4,500. Ang tinig ni Misael Melinas, National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Mula sa kasalukuyang minimum na pasahe na 15 pesos, magiging 12 pesos na lang ang minimum na pasahe sa EDSA Busway sa oras na ipatupad ang Service Contracting Program at diskwento sa pasahe sa April 15. Ayon kay Sheila Pascual, presidente ng Mega Manila Consortium, isa sa mga bus operators sa EDSA Busway, inaasahang darami na muli ang mga unit na papasada sa EDSA Busway dahil sa subsidiya na ipagkakaloob ng pamahalaan sa mga operator at driver. Po na may service contracting, hopefully po, mas maging maganda po yung turnout. Palagay ko po, babiyahin na rin po sila kasi kahit paano, meron na pong naitulong po ang government.
Gayunman, aminado si Pascual na pansamantalang solusyon lang ito sa problema na mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Well, this is a temporary solution lang po kasi medyo aminin po namin, medyo napakalaki po ng aming naging luging nung nakaraan. Malalaman din naman po namin ito upon the actual operations po. Ang tinig ni Sheila Pascual, presidente ng Mega Manila Consortium, isa sa mga bus operators sa EDSA Busway. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Susunod sa ating mga balita ngayong Sabado, singil sa kuryente na Meralco, tataas ng 53 centavos kada kilowatt-hour ngayong Abril. Bagong petisyon para ipatigil ang pagdinig ng Kamara sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihain sa Korte Suprema. Babae, sugatan makarang mabagsakan ng bakal sa ulo sa isang construction site sa Binondo, Manila. At dalawang sasakyang pandagat nagkabanggaan sa karagatan ng Zamboanga City. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga Na, Balita Na! Super Radio #1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Tanong ko lang po, paano po kung bumalik si Martina? Bumalik sa buhay ko, sa buhay natin. Paano kung maging kami ulit? Ayos lang po ba sa inyo? Kasi nung nakita ko siya kanina, iba po yung naramdaman ko eh. Suma sa Puso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio #1. Umaga na! Balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Ako pa rin si Fernan Gulapa. Hindi tumitigil ang gobyerno para mapanatili ang food security sa bansa. Sa harap ito ng pangamba na maapektuhan na ng tuluyan ang supply ng pagkain dahil sa napakataas na presyo ng petrolyo. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na patuloy ang kanilang mga pag-uusap para unahan ang mga posibleng problema, partikular sa lokal na produksyon. Katunayan, iniisip na nila ang mga posibleng epekto ng kalamidad para masigurong hindi maapektuhan ang food supply.
Sa ngayon, tinitiyak ni Yusek Perez na sapat ang supply at imbak ng mga pagkain, kasabay na rin ang patuloy na suporta sa mga magsasaka tulad ng fuel subsidy para hindi huminto ang produksyon. Umaga na, balita na! Dumating na sa bansa ang mahigit sa 300 Pilipino mula sa Abu Dhabi na apektado ng gyera sa Middle East. Alas 3:24 ng hapon kahapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ng 342 na mga Pinoy na binubuo ng 51 turista, 84 na dumalaw na kaanak at 207 OFW. Ito na ika-8 Philippine government chartered repatriation flight ng gobyerno mula na magsimula ang tensyon sa Middle East at ika-4 na repatriation flight ng mga Pilipino mula sa Abu Dhabi. Sinalubong sila ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Department of Health. Kasamang umuwi ng mga Pilipino sa chartered flight si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng mental health service at general critical care sa mga naiuwing Pilipino. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Bantay Panahon! Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Leon Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Gandang umaga po. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngayon nga po, Sabado ay maaari pong makapaglaba yung ating mga kababayan dahil magiging mainit at malinsangan sa buong bansa. Although mababa naman po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Northern Luzon, pero other parts of the country maaari pong makaranas ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. At wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Although sa ngayon may minomonitor po tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating PAR at mas lumalakas. Naging severe tropical storm category na nga po itong si Sinlaku at meron po itong taglay na hangin na abot sa 110 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 135 kilometers per hour. Sa ngayon wala naman po itong epekto sa ating bansa, ngunit sa nakikita natin possible pa rin naman po ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. Although sa ngayon nga po halos hindi gumagalaw ito, kaya't maaari din pong mapaaga yung kanyang recurving o pagliko, pahilaga, at maaari din pong hindi na pumasok na ating PAR. Pero kung pumasok man ay tatawagin po natin ito bilang si Bagyong Kaloy. At yan naman po ang latest mula dito sa Yes po. So kahit na panahon ng tag-init, talagang may pumapasok na bagyo dito sa atin? Yes po, normal pa rin naman po ito. Okay, so bantayan natin kung ano mangyayari dito. Sana naman na huwag na. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po tayo. Bantay Panahon! Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinoproseso na ng Department of Migrant Workers o DMW ang pag-uwi ng nasa 300 Pilipino mula sa Lebanon matapos ang airstrike ng Israel. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon wala pang napapaulat na Pilipinong nasaktan o apektado ng pag-atake. Bagamat nakahanda umano ang kagawaran sa pag-aalay at pagpaabot ng tulong sa mga Pinoy sa Lebanon lalo na sa southern Beirut. Sinabi ng kalihim na mula nang pumutok ang gyera sa gitnang silangan, nasa 60 Pilipino na ang naiuwi sa bansa mula sa Lebanon. Pagkakalooban naman noon ng 40,000 pesos na tulong pinansyal ang bawat OFW bukod sa transport at accommodation assistance at pag-aalay sa kanila na magkaroon ng trabaho na sa tulong na rin ng OWA at ng Department of Labor and Employment. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Abril. Batay sa abiso, 53 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil sa kuryente. Ito'y katumbas ng 107 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan, habang 267 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour kada buwan. Sinabi ng Meralco na bunsod ang dagdag singil ng pagtaas ng generation charge na dulot naman ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Nakikinig sa Umaga na, Balita na! Tiniyak ng PhilHealth na may coverage sila sa mga miyembrong naapektuhan ng mga sakit o maapektuhan ng mga sakit sa panahon ng tag-init.
Tinukoy ng PhilHealth ang inpatient benefit package sa mga PhilHealth accredited hospital para sa mga heat-related illnesses. Kabilang narito ang heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp at gayon din yung sunstroke, heat fatigue, dehydration, at chicken pox, typhoid fever, sore eyes o conjunctivitis, infectious diarrhea, at gayon din yung kapag nalason ng dikya at iba pang hayop sa dagat. Sinabi pa ng PhilHealth na meron din silang outpatient emergency care benefit package para sa mga miyembrong tinamaan ng mga sakit sa taginit. Para sa mga tanong, maaaring tumawag sa hotline ng PhilHealth na 02-866-22588 o sa 0998-857-2957 at 0917-127-5987. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Sa gitna ng mainit na panahon at bakasyon ng mga pamilya at mga bata sa mga beach o sa mga resort, pinag-iingat ng toxic watchdog na Ban Toxics ang publiko laban sa pagbili ng mga swimming floaters at katulad na nagtataglay at mga katulad ng swimming floaters na nagtataglay naman ng nakalalasong kemikal. Batay kasi sa huling market monitoring activity ng Ban Toxics, napuna nilang limitado ang product information at hindi pasok sa labeling requirements sa ilalim ng Republic Act 10620 o Toy and Games Safety Labeling Law ang ilang produkto. Kabilang muna rito ang kiddie swimming floaters gaya ng swim rings, beach balls, baby swimming laps at vest na nagkakalaga ng 90 hanggang 150 pesos sa mga tindahan sa Metro Manila at sa Tacloban. Gamit umano ang mga analyzer na diskubre na may mas mataas na antas ng lead o lampas sa toy safety standard sa mga produkto. May sample din na nakita ng PBC o polyvinyl chloride na kemikal na delikado sa kalusugan o maaaring magdulot ng cancer, asthma at allergy, pinsala sa reproductive at immune system at development at behavior ng bata. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Nakalatag na ang mga malalaking aktibidad at mahigpit na paghahanda para sa inaabangan na Love Boracay B6 na gaganapin mula Abril 25 hanggang Mayo 4. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay Aklan, hindi lamang simpleng pagdiriwang ang mangyayari kundi isang kilusan para sa sustainable tourism. Tampok sa aktibidad ang Project Pristine Cleanup Drive sa buong munisipalidad na layuning protektahan ang kalikasan ng isla. Mahigpit na tututukan ng mga ahensya ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at mahigpit na pagsunod sa mga environmental protocol para matiyak na protektado ang paraiso ng Boracay sa buong pagdiriwang. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Determinado ang PNP na mahuli ang mga nagpapakalat ng fake news kaugnay ng kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., magsasagawa ng investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing fake news at makikipagtulungan sa iba pang ahensya para matunton ang mga nasa likod nito. Nauna ng pinabulaan ng Presidential Communications Office ang mga ulat na may sakit ang Pangulo. Sinabi ni Nartates na nirerespeto nila ang kalayaan ng pagpapahayag ng saloobin pero hindi ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Alas 5:14. Umaga na, Balita na! DZBB #1 sa Mega Manila. Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes.
Mga kabarangay, handa na ba kayo ulit sa super saya at super big time na Sabado? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na April 18, Sabado, alas 6 ng gabi. Dadayo na ulit ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Bliss 3 Open Park, Barangay May Bunga, Pasig City. Para sa super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya. Kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Game, Dance Fitness at Singing Lodi. Kasama ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lomadilla. Di lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Sabado, April 18, alas 6 ng gabi para sa Super Barangayan. Kasama ang Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sagad sa sarap. Kita-kits mga kapuso. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Big Time Cheese. Sangguniang barangay ng Barangay May Bunga, Pasig City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever. DZBB number 1 sa Mega Manila. Umaga na! Balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Naghain sa Korte Suprema ang 17 abogado at pribadong individual ng panibagong petisyon na umihirit na ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang motion for leave of court to intervene and to admit attached petition in intervention, binanggit nila ang umano'y premature ruling ng House Committee on Justice na nagdeklarang sufficient in form, substance at in grounds ang dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Pino na rin ng petitioner ang mga sabina na inisyu ng Justice Panel ng Kamara at sinabing isa itong fishing expedition. Nais ng petitioner na mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order para mapigilan ang mga pagdinig sa impeachment. Una nang naghain si Attorney Israelito Torion at mismong si Vice President Duterte ng petisyon sa kataas-taasang hukuman upang ipahinto ang impeachment proceeding. Samantala, sinabi naman ni House Justice Committee Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tuloy ang pagdinig sa April 14 kahit ano pang gawin ng mga kaalyado ng pangalawang Pangulo. Nagsasayang lamang umano ng papel ang petitioners at wala ring bagong sinabi. Sinabi ni Ridon na dapat ibasura agad ng Korte Suprema ang petisyon na pawang pagsawsaw lamang sa isang kaso na hindi naman sila kasali. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Naglabas ng sabina ang House Committee on Justice para sa mga sobre na sinasabing pinaglagyan ng mga perang natanggap ng dating opisyal ng Department of Education mula kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan na ipipresenta mga ito sa impeachment proceedings sa April 14. Matatandaan na sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024 ukol sa confidential funds ng Vice Presidente, isiniwalat ng dating DepEd Undersecretary at pinuno noon ng procuring entity o HOPE na si Gloria Mercado na nakatanggap siya noon ng mga sobre mula kay dating DepEd ASEC Sunshine Fajarda. Batay pa kay Mercado, ang mga sobre ay nagmula umano kay Vice President Duterte. Sa pagitan ng Pebrero 2023 hanggang September 2023, nakatanggap umano siya ng 9 na sobre na may nakasaad na HOPE. Sa sabina ng Justice Committee, inatasan si Marivic Pareja, Direktor ng House of Representatives Legislative Archives and Museum Management Service na iproduce ang mga record kasama ang mga material na iniuugnay kay Mercado para sa April 14 impeachment proceedings. Kabilang sa hinihingi ng komite ay affidavit ni Mercado at ang naturang mga sobre. Pinasusumite rin ng Justice Panel ang mga transcript at video recording ng Blue Ribbon Committee ng Kamara mula September 2024 hanggang November 2024. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Mariing itinanggi ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang aligasyon kaugnay sa auster plot o planong pagpapatalsik kay House Speaker Faustino D. III bilang leader ng Kamara. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Arroyo ang kanyang tiwala sa pamumuno ni Speaker D. Di umano nagbabago at nananatiling matatag ang mutual support
o suporta nila sa isa't isa na nagsimula pa sa ama ni Di. Una nang lumutang na sinusulong ni Vice President Sara Duterte na maibalik si Arroyo bilang House Speaker. Ang motibo umano ng kudita ay para maisalba ang Vice Presidente mula sa impeachment. Matatandaan na naging House Speaker noong July 2018 si Arroyo matapos na mapatalsik si dating House Speaker Pantaleon Alvarez at sinasabing nagtagumpay ang plano dahil sa umano'y suporta ni Vice President Duterte na nooy alkalde ng Davao City. Umaga na, balita na! Isasagawa na sa 5 hanggang 7 ng Mayo ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay sa inilabas na calendar of activities ng COMELEC mula July 16 hanggang September 29, iiral ang election period. Kasabay rin ito ang pagpapatupad sa gun ban, pagbabawal sa pagpapalit at pagbuo ng mga bagong presinto at paglilipat o suspensyon ng mga kawani ng gobyerno nang walang pahintulot ng COMELEC. Mula July 30 hanggang September 12 naman, tatakbo ang campaign period bago ang eleksyon sa September 14. Mula sa September 4 hanggang sa mismong araw ng halalan, September 14, mahigpit na ipinagbabawal ng COMELEC ang paglalabas ng pondo maliban sa medical at burial assistance. Isang buwan pagkatapos ng halalan o sa October 14 naman ang huling araw para sa paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga tumakbo sa BARM election. Umaga na, balita na! Sugatan ng isang babae matapos mabagsakan ng bakal sa ulo mula sa isang construction site sa bahagi ng Binondo sa Maynila. Ayon sa saksi, naglalakad ang babae kasamang isa pang babae malapit sa ginagawang gusali ng Quintin Paredes, kanto ng Carvajal Street nang may bumagsak na bakal at tamaan siya sa noo. Bagyang nawalan naman ng malay ang babae at nang dumilat ito ay nagsisigaw para humingi ng tulong. Agad na may sinakay sa ambulansya ang babae at dinala sa ospital para lapatan ng lunas. Sinabi naman ni Kagawad Nelson T. ng Barangay 289, may malay naman ang biktima na dinala sa isang pagamutan sa Santa Cruz, Maynila. Ipinakita rin ng Kagawad ang kuha ng CCTV kung saan kitang-kita na nasapol ang biktima ng mahabang bakal na nagmula sa 32 palapag ng itinatayong gusali. Samantala, sinabi rin iti na may insidente na rin noon na mayroong kotseng nabagsakan ng bakal sa lugar. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Nagbanggaan ang 2 sasakyang pandagat sa Zamboanga City. Sa inisyal na impormasyon mula kay Seaman 2nd Class Cristan Santa Teresa ng Philippine Coast Guard Zamboanga, naganap ang maritime incident pasado alas 6 ng gabi-kagabi sa bahagi ng Santa Cruz Island. Sangkot dito ang isang soog adventurer na isang high-speed powercraft vessel na patungong Basilan at isang maliit na motorized bangka na may sakay na 3 pasahero. Dahil sa manggaan, bumaligtad ang mas maliit na sasakyang pandagat at nahulog ang mga pasahero. Agad na nagsagawa ng rescue operation at nailigtas naman ang mga pasahero. Binigyan na rin ng kinakailangang atensyong medikal ang mga biktima. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. May mas murang fertilizer na maaaring gamitin ang mga magsasaka kumpara sa mas mahal na imported na pataba. Ito ang BioNTech fertilizer na dinevelop ng University of the Philippines Los Baños o UPLB. Ayon kay Mario Labadan, presidente ng Agri Specialist Incorporated, local producer ng BioNTech fertilizer, matagal na ang nasabing teknolohiya pero kulang pa rin sa impormasyon tungkol dito ang publiko. Nabatid na nasa 1,000 piso ang presyo ng kada kilo ng BioN fertilizer kumpara sa isang bag ng urea na pumapalo sa 2,500 pesos. BioN po matagal na po sa merkado. Okay. Kaya lang po hindi talaga na pamahagi sa ating mga magsasaka. Kasi po nung nagsimula po niya, yung teknolohiya na ginamit ng UPLB sa yung DT, hindi po angkop sa malaki ang distribution ni BioN. Okay. Ngayon po, nung kami pumasok for the last 2 years, naiba na po namin yung proseso. At saka nag-hire na po kami ng maraming technicians para ipalaganap itong teknolohiya nito sa ating mga magsasaka.
Ang tinig ni Mario Labadan, presidente ng Agri Specialist Incorporated, local producer ng BioNTech Fertilizer. Ngayon nakikinig sa Umaga na, Balita na! 10 tonelada na ng mangga ang nasira lamang sa Lawag City sa Ilocos Norte dahil hindi na maibiyahe bunsod ng napakamahal na presyo ng petrolyo. Ayon sa mga mango grower, limitado lang ang naibibiyahe nila sa Maynila dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Nabubulok na rin naman ang mga mangga kaya napipilitan sila na itinatapon na lang ang mga ito. Habang iba naman, nagbabaka sakali na kumita at tinitinda yung kanilang ani sa palengke bagamat matumal naman ang bentahan. Sinabi ng mga magsasaka na ang dating 20,000 pesos na gastos sa gasolina sa kada truck ngayon ay pumapalo na sa 50,000 pesos. Kung dati ay 3 truck kada araw umano ang nagbibiyahe ng ani, ngayon ay 1 truck na lang. Sinabi ng Provincial Agriculture Office na mamimigay sila ng fuel subsidy sa mga magsasaka at tutulong din sa pagbiyahe sa mga produkto. Tututukan naman ng Department of Health ang supply ng gamot sa susunod na kalahating taon. Kasunod na rin ito ng abiso ng mga kinatawa ng pharma industry na hanggang Hunyo na lamang ang kanilang inventaryo. Pero tiniyak ni Health Secretary Teodoro Herbosa na hindi tataas ang presyo ng mga gamot hanggang sa Hunyo ng kasalukuyang taon. Sinabi ni Herbosa na nakausap na niya mga kinatawan sa pharma industry at nangako ang mga ito na mananatili pa rin sa kasalukuyang presyo ang mga gamot. Gayunman, pagkatapos umano ng Hunyo ay hindi na masabi ng mga ito ang magiging presyuhan ng mga supplier sa ibang bansa na posibleng naapektuhan ng gyera sa gitnang silangan. Umaga na! Balita na! At yan, naging kabuuan ng ating mga balita ngayong Sabado. Nakasama natin ang News and Operations Center ng Super Radio DCWB at Executive Producer si Faye Makalinaw. Susunod na, Double Weng sa Double B, Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ako po si Fernan Gulapa, lagi na nag-iiwan sa lahat na ating gagawin na lagi na isa-isip ang Panginoong lumikha. Ano po mga kapuso? Mga kapuso, sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Balik po tayo bukas, alas 4 ng umaga, Sunday Guwapo. Thank you po.